subong no kay Lord. So aton nga hisgutan karon isang aton nga covenant. No, before pa man ta maglakat sa aton nga covenant, no, before pa man maglakat sa aton nga covenant making next Lord's Day. So next Lord's Day will be our covenant making. No, so I hope and I pray sa tanan nga naka-divine encounter, no, please be here, no, sa aton nga sanctuary. And I believe nga karon ginapahinumdom sa aton ni Lord kung anong aton nga pakigsaad sa iya. No, sunod rin ang mga kanang mga minyo, no, taas kamot, no, no. Mga kasal na ba, no, may mga asawa na kagbana. Di ba? May ara sang pakigsaad. No, anong pakigsaad? Till death do us part. For richer and for poorer. Tama? No, ano pa? In sickness and in health. No, sa kasakit, no? Sa balatian, no? Magkaupod kita. No? So can you flash the PowerPoint? No? So karon aton nga hisgutan, ano ba ning pakigsaad? Sino ba ang number one nga nakigsaad sa aton? No? Kag ano ba ning gusto ni Lord nga maintindihan naton, nga ang kinahanglan naton nga makigsaad man kay Lord? Ano ba ang gusto ni Lord nga ipaintindi sa aton subong? Why covenant is very important? The covenant of God and the covenant of man. So karon aton man maintindihan, ano ba ang covenant sa Ginoo kag ano ba ang covenant sa tao? May ara ba sang kaibahan sa covenant sa Ginoo kag covenant sa tao? No, ano ba ang ilang nga kaibahan? Kag diin ba diri nga covenant ang hindi mapakyas? Diin ba diri ang covenant nga nahimong matinumanon sa iya nga saad? Next. Every relationship is built on covenants, agreements, promises, and commitment. No, kung may ara ka sang nagtrabaho ka, tama? May ara sang commitment. Tungod kay gi-hire ka, komitado ka nga mag-duty. Sa isa ka relationship, tungod kay gipakastan mo na, komitado ka nga mag-provide. Especially sa mga papa. So may ara gali sang pakigsaad. So aton gali nga pagpangalagad kay Lord, may ara sang pakigsaad. Ang number one nga nagsaad sa aton si Lord. Ano ba ang ginsaad ni Lord sa aton? Kinabuhi nga wala sing katapusan. No, kaning hambal daw nila, kaning mga sakit-sakit daw karon ipikto daw ni sa vaccine. Tama? No, mga after effect sa panahon. Di ba ang panahon? Di ba naman mapaktan? Kagina, grabe ang ulan. Subong naman, grabe ang init. Karon naman sa hapon, ulan naman eh. No, hindi mo mahambal nga. Hambal pa gani ni President Bongbong Marcos, ang mga bagyo daw, wala na nagasunod sa schedule. Tama? Dapat ayaw kang hambal niya? Amo na nga ginabaha. Ang mga flood control na exposed. Kaya ang mga bagyo, kung dati nagasunod sa schedule, subong wain na. Wala na sila nagasunod. No? That's why karon gina-remind ta ni Lord sa iya nga saad sa aton kag sa aton man nga saad kay Lord. No, kabalo ko ang tanan nga sino naka covenant making na. No? Amen. Praise God, no, sa mga nag-amen, nagtaas ang kamot. Di ba may atas ang pakigsaad kay Lord? Lord, mag-serve gid ko sa imo, Lord, hangtod sa akon nga kamatayon. Lord, maging faithful gid ko sa imo, Lord. Hasta kuhaon mo, Lord, ang akon nga gininhawa. Pero may kanta si Freddy Aguilar, no? Kay Freddy Aguilar, bilang kanta? Nagdaan ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Tama? No? Nagdaan ang mga araw kag ang mga saad naton kay Lord aton na nga nakalimtan. Si Lord, siya ang Ginoo. Dalawa ang kinaiyas ang Ginoo. Number one, siya ang Ginoo nga hindi tikalon. Sino mga Ilonggo dere? Amen. Tama? Mga Ilonggo, di ba? Nature gito sa Ilonggo nga tikalon gid. No, hambal nila, pre, paano mo nabalaan nga ako ay isang Ilonggo? Sa aking pananamit o sa aking paglalakad? Oh, di ba? Sa iyong pananalita. Tanan tatikalon.
Napakipagita ko sa Isaiah, itong ba sa Word of God, ang tao daw, traidor. So nature gali sa isa ka tao nga, traidor. Kung maayo si Lord, maayo man ta. Pero sometimes, mag-aral ka sa kalistanan, makalimtan na natin ang maayos ang Ginoo. Tama, mali. Tama. Kung ahata sa mga ital-ital na sang problema, sometimes mga question na kay Lord, Lord, palangga mo gid bala ko, Lord. Nga ginaalaw mo, Lord, nga ma-experience ko ni Lord. But always remember, si Lord, hindi siya tikalon. Wala siya nagapangtikal. Tanan niya nga saad, nga kutob sa imo nga napasahan, tumanon sa Ginoo. Kag hindi siya magbago. Wala siya nagabago. Because our God is the same God yesterday, today, and forever. Ang aton nga Dios wala nagabago. Siya ang Dios sa kahapon, sa karon, kag sa hangtod sa kahangturan. He is the same God. Let's read the word of God, no? Isaiah 48 verse 8. Wala sang NLT version na. Sige, basahin ko. Isaiah 48 verse Isaiah 48 verse 8. Sige, if you have your Bible, open it with me. Isaiah 48 verse 8. Another version, an NLT version naman yan dali. Yes, I will tell you of things that are entirely new things you never heard before. For I know so well what traitors you are. You have been rebels from birth. So atong galing ng pagka-traidor, halin pa sa aton nga kabalo si Lord. Kung maabot sa punto sa tunga kinabuhi nga taligdan naton siya. Kabalo si Lord nga maabot ang punto sa tunga kinabuhi nga ipagpalit naton siya. Kabalo si Lord nga may mga punto sa tunga kinabuhi nga makalimtan naton siya. Pero despite sa aton nga pagka-traidor, grabe ang grasya sa Ginoo. Grabe ang gugma sa Ginoo. Sa isa ka adlaw kapila ta makasala. Damo gid. Pero gipatay na ba ta sa Ginoo? Wala pa. Kay nga man, why that until today we are alive? Nga asa subong buhi pa ta. Tungod kay ara kita sa grasya kag kaluoy sa Ginoo. Ara kita sa grasya kag kaluoy sa Ginoo. Now let's read the word of God in Jeremiah. Amo ning pakigsaad ni Lord sa aton. Sa PPT version, PPT. No, amo ni siya ang pulong sa Ginoo. Okay? Let's read it together in 1, 2, 3, go! Praise the Lord. I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. This covenant will be like the one I made with their ancestors. I took them by the land. And O sige, tanan ba nakapamahaw? No, tanan nakapamahaw? Medyo gamay na. Sige, basahan na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant, bago nga saad, with the people of Israel and Judah. This covenant will not be like the one I made with their ancestor when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. They broke the covenant, though I loved them as a husband loves his wife, says the Lord. Ano ba tong 10 Ten Commandments? Kaya ba diri may ara ko sang bag-o nga pakigsaad. May ara si Lord gihatag di ba nga command? Tama? Do kato nga command, na simplify siya sa dalawa. Passion for God, compassion for people. Now, what are the 10 Commandments? Number 1. thou shall not have any Do other not, you must not
have any other God but me, but the Lord. So si Lord lang dili ang Ginoo. Wala sang iba nga Ginoo maliban sa kay Lord. Number 2, you must not make any idols or any kind. Hindi kayo maghimo sa mga idols. Sometimes ang nahimo nga idol mga elepante. Sometimes ang nahimo nga idol sa mga baka. Di ba? Mga dragons. No? Kalanggaan mo na, oh. No? Pag may ara ka daw sina pang paswerte. Tama? No? Koreng, nagama mo na ba? Di ba? Papaswerte daw na. Diba sa Word of God, hindi daw tayo mag-create sa mga idols of any kind. Bird, animals, any kind. Number 3. Ano ang 10 Commandments? Number 3. Thou shall not misuse the name of the Lord. Diba, damo sa mga ginahimong expression, especially ka ng pamalikas. Pumatian mo ang mga taga-ibang nga bansa, ang Jesus Christ, ilan na siya nga expression. Number 4. Honor the Sabbath day by keeping it holy. Hambali mo katapad na lipay si Lord kay Ari ka karon. Nalipay si Lord kay Ari ka karon. Because we are keeping the Sabbath day. Sa isa ka semana, pila ka adlaw ang ginapangayo sa Ginoo. Sa isa ka semana may ara sang pila ka adlaw. 7, tama? 6 days for work. Si Jesus, or si Lord, si God the Father, ang Creator, 6 days ginubra niya ang kalibutan. 6 days. Pero sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya. Nung nagpahuway siya, Ginoo man tani siya. Pero nga agi pakita niya ang kinahanglan naton magpahuway. Nag-set siya sang example sa aton nga kinahanglan man naton magpahuway. That's why ang Lord's Day, it is also a rest day. Kaya diba, pila ka oras ka mo magpungko? No? O mga 1 hour, tama? Nakatry ba ka mo sa inyong kanang mga schedule nyo everyday nga nakapungko ka mo for 1 hour? Wala. Pwede magpungko ha, para bawal matulog ha? No, basta na magpungko, rest day, ganito. Tama? Diba? Sa inyong mga ordinary day, nakatry ba ka mo pungko 1 hour? Wala. So nga ginapangayo ni Lord ang adlaw nga tigsimba. Tungkol kay amo ning panahon nga makapahuway kita. This is the only day na kung sa diin makapungko kita kag makapamalandong kita. Makaparestore kita sa atong nga kusog sa Ginoo. That's why sa Word of God, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kung ginasik naton ang iban nga mga butang, tanan nga mga labad sa ulo maging added. Kuha ninyo? Tanan nga labad. Nga man, wala naman nauna si Lord. Pero kung unahon galit naton si Lord, all these things, tanan, igadugang lang sa Diyos. Tanan. So kadto nga mga command sa Ginoo, wala ito siya natuman sa mga Israelites. Number 5, honor your mother and father. No? So yung nag-honor siya nga ginikanan. Shout amen? Amen. No? Number 6, you must not murder. Number 7, you must not commit adultery. Number 8, you must not steal. Number 9, you must not lie. No? Or you must not kanang maghimo-himo ka sa istorya. And number 10, you must not covet. No, covet ka na mainggit ba? Nung nasuya ka, may pa sila, no? Kanang sana all. No, sana all may mga bulak, no? Sana all may amuni, sana all may iPhone, no? Sana all may bagong sakyanan, no? Kanang inggit sa kasing-kasing. Hambalin mo katapad, maabot ang punto nga ikaw makadawat man. Magabot ang punto nga ikaw makadawat man. No? Pero proseso ang tanan. Pero proseso. Amen? No? Everything is a process. Amen. No, anong ginaproseso sa aton ng aton nga? Kasing. No? Next! No, down dali. Itong sa balik ta.
They broke the covenant, though I love them as a husband loves his wife. Si Lord, He is like a husband. Di ba sa isa ka mag-asawa, kung ano ang problema sa asawa, problema man sang bana. Tama ba? Amen. Hindi pwede ija-ija, aho-aho. Tama mali? Tama. Di pwede ang problema sa asawa, problema niya lang na, bahala ka dara, di mo na problema, then ikaw magsulbad. Amo ba lang mag-asawa? Di ba hindi? To become one. Ang property sang asawa, property man na sang bana. Ang kwarta sang bana, kwarta na sang asawa. Pero hindi lang, kwarta daw sang asawa, kwarta lang man sang asawa. Tama ba na? Hindi? Hindi? No? Ba daw nila, daw ko napatian, para mag-long last ang isa ka marriage, ba nila, ang kwarta daw sang bana, iya ka asawa. Pero ang kwarta ka asawa, iya naman ka asawa. No? So, Sana. hindi, no? Kaya man to become one. Ang libog sang bana, libog man sang asawa. Ang libog sang asawa, libog man sang bana. Kagaba ni Lord, gihigugma niya daw ang mga Israelites parehas sang isa ka bana nga nagigugma sa asawa. Pero nature sa mga Israelites, grabe mag-complain, grabe mag-murmur, wala nagatuman sila nga saat, kag until today, kita sometimes ang makita sila. Amen? Amen. Na wala dali sa aton, sang wala gid ko nakaisip sila nga magtalikod ko. Wala gid ko naguna-una, iya nga maluya ko. Always gid ko on the move. Always ko naga-forward. Maabot gid ang kaluyahon. Maabot ang punto sa kinabuhi naton nga, Lord, dumnami na gid yang magkinabuhi sa kalibutan. May mga tao nga ginapagpalit naton si Lord. Pero karon gina-remind ni Lord sa iya nga covenant, sa iya nga pakigsad. Next. 33. But this is the new covenant I will make with the people of Israel. After those days, says the Lord, I will put my instruction deep within them. Di niya daw ibutang sa sulod mismo sang kasing-kasing. Di niya ibutang, that's why ang pagpangalagad kay Lord, hindi pabraytay. Kinasing-kasing. Wala nagatanaw si Lord sa imo nga na-accomplish, na-achieve, diploma, or tanan nga mga achievement sa kalibutan. Pag-abot sa Ginoo, ang ginatanaw ni Lord, kasing-kasing. Hindi utok. Katong bright na ta, makasiling kita nga, siyempre ako na gid ni. Pero kasing-kasing ang ginapangita ni Lord. Kag ibutang niya daw ang iya nga instruction sa aton nga kasing-kasing. Kana may mga amnesia, kana may mga Alzheimer's, di ba ang utok malipat, no? Tama? Pero ang kasing-kasing. Hindi. May mas memory. That's why dinigib lang putang ni Lord deep in our hearts. Next. And I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Kita daw ang gipili nga katawhan sang Ginoo. 34. 1, 2, 3, go! Basa! And they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord, and I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Grabe, no? Hindi daw paghinumduman sang Ginoo ang aton nga mga sala. Pero paano na siya mahitabo? Kung kita mag-confess. Kung kita mag-repent. So what is true repentance? No, turning from sin. If you are facing sa imo nga sala, imo nga gitaligdan ang imo nga sala, 180. Hindi sa 360? Ay kung 360, nagbalik ka sa pagpakasala. 180. What is true repentance? Change in mind, change in heart, change in action. Kung dati, hilig ka magsabat-sabat sa imo ginikanan, karon nakabalo ka sa pulong sa Ginoo that honor your mother and father,
then honor them. Kung dati hilig na kanang hindi na itong tumanon, mag-rebelde sa itong ginikanan. Then karon, change your mind and change your heart. Actually, kani pag-honor sa parents, amo ni siya ang number 1 nga saan. Amo ni siya ang may promise. Honor your mother and your father, which is my first commandment, with A promise. long life, with a promise of long life and prosperity. Kung gusto ka sang panalangin nga siksik, liglig at umaapaw, then honor your parents. Kung wala ka naman sang parents karon, no? Kung wala, di naman buhi ang imo nga ginikanan karon, then tahura ang Ginoo. Honor the name of the Lord. Pero karon kung samtang may nanay ka pa, may tatay ka pa, honor them. Kung ano ang ilang nga ginhambal, then tumana. Pag maghambal ganin sila nga, hindi lang anay, or hindi lang paghimua, then, biip. No? Let be, hindi kita maghambal nga, sige na ba? Maghangyo kay nga aman. Tama ba? Taas ka mo sa mga parents. No? Sa mga parents na rin, taas ka mo. No? Inyong ay hambal, yes or no lang. Kung makasala ang mga anak, arak bagyapon ang suporta sa ginikanan. Yes or no? Diba? Pati ayot ng mga anak. Despite sa sala nga mahimo sa mga anak, ang support sa ginikanan arak gyapon. Tungod kay anak na nila. Next na mamangkot. Pero sakit ba ang ilang nga nahimo? Yes or no? Yes. Sakit. Pero tungod kay obligasyon sa mga ginikanan, ang mga anak, ang pagiging ginikanan sa isa ka ginikanan, wala naguntat sang namana na ang babae ng lalaki. Tama ba? Nagpadayon. Ang obligasyon sa isa ka inahan kag amahan. Masakitan ang parents, pero ang ilang nga suporta wala nagauntat. Kagamo nang kay Lord. Masakitan si Lord. Pero ang iyang kamaayo, wala nagauntat because He is a faithful God. Despite of our unfaithfulness, He remained faithful. I hope na i-pray nga maintindihan nato na. Nagpabilin ang iya nga pagkamatinod anon. Like sa parents, many times ma-fail na ato ng aton nga parents. Pero nagpabilin ang ila nga dako nga pagsuporta. Same sa kay Lord. Tungod kay amo ng iya nga saan. Pero ang gusto lang ni Lord, repent. Ikumpisan. Ihambal. Next, Hebrews 8:6-13. But now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For He is the one who mediates for us for a better covenant with God based on better promises. So si Jesus, siya mismo ang naging mediator. God the Father, Jesus, kita. Now, for example, sige, Tito Noli. No, dito ka, Tito Noli. Tapos si Dom, diri ka Dom. Tapos si Junjun, sila, diri ka dito. No, para ma-visualize natin ano ang ginamin sa Hebrews 8:6-13. Sige. Amo ni siya ang God the Father. Okay? Ang God the Father, siya ang nag-create sa kalibutan. So, i-create niya kalibutan. Perfect. No? Pero, ang enemy, araw man siya dali sa kalibutan. No? Si Lucifer, gitambong siya dali sa kalibutan. So, na-deceive si Eva kag si Adan. Nakasala. Tanan nakasala, kag dawadaan sa himaya sang Dios. Tanan ta nakasala. So, at sa exempted ha, di ka maghambal nga ako, maayo ko ang tao. Wala sang maayo sa aton. Tanan ta makasasala. Amen? Amen. Amen. So si God the Father, tungod kay nasakitan siya, sa gihimo ni Eva, kag sa ginhimo ni Adan, may ara sang
Gap. Gap. Forward ano. Amuning tao. Sige. Si Jesus mag-represent sini amuning tao. So may ara sang gap. Kita ninyo ang gap? Tama? Kita ninyo ang gap? May gap. From Old Testament hangtod sa wala pakamatyan si Jesus, wala pa nagpakamatay si Jesus Christ sa cross. May ara sang gap. That's why hambal sa Word of God in Isaiah, ang Diyos hindi siya bulag na wala nakakita. Hindi siya bungol na wala nakabati. Hindi nubang iyang kamagay, hindi niya matandog o matagbo ang iyang kinahanglan. Pero tungod sa sala sang tao, may ara sang gap. May barrier ba? No? Nakuha na ito? May barrier. That's why si Jesus nagsulod. Si Jesus, on flesh of Father, nagpakatao siya. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. Ang role ni Jesus, nagpakatao siya. Kay si Adan, nga gin-create ni God the Father, napakyas. Kag amuning, kumbaga sa mga tong its pa, amuning alas. Tama? Tama ba? Kasi sino din nakatry mo tong its? Ako lang? Wala po. Oh, di ba? Oh, ako lang ginagawa na. Ako lang? Di ba? Oh, kung may mga namak dyan, wala ka magatong its. Oh, wala ka magalakinay. Di ba? Alas pa alas. Tama? Ang iyang alas nga Adam, amo si Jesus. Siya ang nahimong nga mediator. Lupa. Halin sa Father, palakat sa mga tao. So every time galing nga makasalata, hindi kita ano na si Jesus. That's why we apply the blood of Jesus Christ sa ating kinabuhi. Nagapangayon sa pasaylo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Tanan ba nga sala mapasaylo? Amen. Ano ang sala ng mapasaylo? Kung wala gingayuan sa forgiveness. Kag ang covenant ni Lord, I will be the same yesterday, today, and forever. Sakit man sa Father. Sakit ba kung ilansang si Dom sa cross? Ha? Sakit no? For example, nakasala si Johnson, tapos siya ang gikulong. Okay lang. Hello, nag-buffer. Hala. Diba? Diba? Dali lang. Si Johnson, tapos siya ang gikulong. Okay lang? As ano ni ha? As ano ba? For example, nakasala ang tao, tapos siya ang... Diba? Diba? For Nag-buffer. example na lang stranger si John. Siya ang imo nga anak. Ikulong siya. Sabi ko sa kay Charlie, Sakit hindi or sabi ko hindi? pagpiliun eh. Diba? Sakit sa father. Diba? Ang mga papa wala na nagahibing sa tubangan, pero magtalikod na. Amen. Nagawawaw. Amen. Nagawawaw, no? Amen. No? Oh, amen. Nagahibing. Wala na kabalo. Ba? Wala sa kabalo. No? Pero pagtalikod sina. But glory to God. Tungod kay gihigugmat ni Lord. Labaw pa sa iyang nga anak, nga bugtong nga anak. Amen. Then, ang sala, nabungtod. Nabungtod. Buntog. Buntog. Tungod sa kamatayon ni Jesus. That's why we are so blessed. Tungod kay giluwas ta ni Lord, pinaagi sa dugo ni Jesus. Amen? Grabe ka grasya, no? Grabe ka kalukoy. Grabe ka gugma. That's why, hindi natin pagsayang. Amen? Amen. Napakain si Lord. Amen. Salamat sa mga nagwawapuhan. No? Sige, next, mga artista. Next na ta. Okay, next na. Next slide. Next. Sige pa. Next na. The covenant of God. No? Ang covenant ni Lord, that is the foundation of grace. Amen. Ang atong nga kaluwasan grasya, wala na naluwas tungod sa good works. We have been saved through faith by grace. Naluwas ta tungod kay nagtunguta. Pero pinaagi sa grasya. Kung maghambal gani nga grasya, may ginhimo kas na wala. May effort ka wala. Wala, unmerited. Ang tulang kaluwasan naton effortless. Pero nagahimo to sang good works kay luwas ta. Hindi ka makahambal nga, ay ako, mahinatagon ko nga tao, maluwas, gid ko. Except a man be born again, he or she will cannot
will not enter the kingdom of God. That's why meron sang kabaguhan. Tungod kay giluwas ta sa Ginoo. And this is the covenant of the Lord. His wonderful grace. His amazing grace. Grabe ang grasya sa Ginoo. Ang ako nga sala, actually, nag-umapaw. Pero ang gugma ni Lord, nag-apaw-apaw pagid. The overflowing love of the Father. Grabe man kadako ang aton sala, pero mas dako ang iyang paghigugma. Next. So God Himself initiates the covenant. So covenant begins with God, not with human effort. No, ang covenant daw, nag-start siya kay Lord. Hindi sa aton nga effort. Wala ta sang effort. Kita ba kayo nagpalansang sa krus? So palansang sa krus kay Jesus. Ta. Kita nga mga tao. And every time gali, nga balik-balik ko naton ang sala, balik-balik man naton nga ginapalansang si Jesus kay sa cross. Ara ko ba si Jesus sa cross? Wala na. Pero every time nakasala kita, daw kinapalansang naton balik si Jesus kay sa cross. Kung karon may arak ta sang mga sala, no? Nga ginatagu-taguan. Ihambal na. Number 1, i-confess na kayo. Ano man tayo mga sala? Ano tayo yung katapad? Mabalami nga sala? Wala, no? Diba? Pero si Lord nakabalo sa tanan. Amen. Ang sala sang tao matago sa tao, pero hindi matago sa Ginoo. Amen. That's why kita mismo, Lord, search me. Search ko, Lord. Next. Remote, please. He chooses, calls, and Promises. promises. No? Daw, gitawag niya daw ta, gipili niya daw ta, kag may ara siya sang saad. No, may ara siya sang saad sa matag isa. So ano ba ang saad ni Lord sa imo ka? Ano ba ang saad ni Lord? Sino tayo gusto sa kalibutan magtiner? Sino gusto magtiner sa kalibutan? Anong saad ni Lord? Ang saad ni Lord, kwaon ka niya. Buhay na wala. Dalahon ka niya dito sa may paraiso. Dalahon niya ka dito sa kinabuhi nga wala sing katapusan. Dito damo gold. Ang gold dito ginatapakan mo lang. Ang gold dito CR mo lang. Balay. Ang gold dito sa loob mo lang. Tawag kayo makita mo dito tanan gold. Nabawal lang ako. Mga bali mo katapad, no? Manggahalon ka gali. Maglalaro. No? Kaya nga man di basta-basta ang imo nga panimalay sa langit. No? Di basta-basta ang imo nga panimalay sa langit. Ginto. Gold. Kag amo nang ginaandaw sang Father. Hambal ni Jesus sa John 15. John 14. Hambal niya, in my Father's house, there's so many mansion. Kag ang mansion dito, Burlawan. Nung diri ginaanay. Di ba? May mga sometimes ginaanay. Pero, dito sa langit, ang aton nga balay, gold. No? So si Lord kali, siya ang nagtawag sa aton. Siya ang nagpili sa aton. Kag siya man ang nagsaad sa aton. Sa aton nga journey kay Lord, sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo, dapat gali, manila ta kay Lord. Kung may mga mahitabo, mga misunderstanding, kay Lord na magpaapin. Sino ganit tawag sa aton? Si Lord. Sino ganit pili sa aton? Si Lord. That's why dapat sa iya ta maghambal, mag-claim sang saad.
Lord, di ba humble mo, Lord? Lord, di ba ang promise mo, Lord? Tungkol siya, number 1, nag-promise sa atin. Sige, next. Next slide. Okay, next. God is not a man that he should lie. Okay, i-discuss ko rin ni Kagina. Okay, padayon ta. Numbers 23, verse 19. Sige, let's read it together. 1, 2, 3, go. God is not a man, so he does not lie. He is not human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? You know? So, hindi daw siya tao nga nagapanikal. Hindi man siya tao nga nagabago-bago ang isip. So, hindi nagabago-bago ang isip. Subong abanti. Pagkabos, atras naman. Subong abanti naman. Oh? Ama? Dugay-dugay, atras ka naman. Paano ka makabot sa imong destiny? Kung imo nga, atras, abante. Ang budlay pag nag-atras ka isa, nag-abante ka ikaduwa. No, doble ang atras ba? Bante ka naman. Atras naman kaduwa. Away. No, lagi. Kabot sa imong destiny. May mo katapad. Abante na ta. Abanti na ta. No? No? Di bang chat kay balik-balik, no? Balik mo katapad, abante na ta. Bahala hinay. Basta kalinay. Di ba ang snail? Di ba pinakahinay ng snail, no? Kung ang snail karon ara dira, buwas, makita mo naman nga sa iba naman nga lugar. Same sa snail. Meron siya sa vision ba? Kita may vision ba ta? Same ba ta vision sa Ginoo? Ang vision ba natin nga one day Lord kwaon mo ko? Lord, one day Lord, ukdom mo ko dira sa langit. Lord, one day, Lord, makasakagig ko dira sa imong gingharian. One day, Lord, maka-install ko sa mansyon. Di lang mansyon lang nga mansyon nga go. Kag wala daw saad ang Ginoo nga hindi niya pagtumanon. Every promises of people are made to be broken. Ang tanan nga saad sang tao mapakyas. Ang tanan nga saad sang tao, sometimes wala na tuman. Pero ang saad sang Ginoo, matuman. Wala sang isa ka saad si Lord nga gihambal niya sa iya nga Biblia nga wala na tuman. Tanan niya nga saad. Tumanon sa Ginoo. Tungod kay ni siyang tikalon. Nga Dios nga ginaalagaan. So yun pinay-pray nasa aton nga journey dira sa Ginoo. Padayon naton nga i-claim ang iya nga mga saad. Kag padayon man ta nga mahimo nga matinud-anon. I tell you, kung nahimo nga matinud-anon si Lord sa panahon nga unfaithful ta, paano lang kung naging faithful ta? Kung dati wala pa ta sa Ginoo, wala man nga taging patay. Faithful man gyapon si Lord. Tuwag amo nang iya nga kinaiya. Pero how much more sa panahon nga naging faithful ka? Mas faithful sila. Grabe ka faithful ang Ginoo. Next! Next, what He promised, He fulfills. Padayon. Hebrews 10. Pwede sa English? Hebrews 10, 5 to 10. Ito na lang sa English. Sisi worship, okay? Hebrews 10, 5 to 10. Kasama natin ni. Naman yung pulong sa Ginoo. Sige. Pwede pa siya pagamayan. Mula siya para i-zoom in siya. Ay, so i-zoom out. Sige, para makitaan siya. So when Christ came into the world, He said, "You don't want sacrifice and offering, but you have prepared a body for me." Dati,
sa Old Testament, so we are talking here the Old and the New Testament. So ang Bible, composed siya sang dalawa. May ara sang Old, may ara sang New. So pila ka books ang Bible? 66. 66 books. So ang Old Testament, 39, ang New, 27. So sa Old Testament, ang ilang nga halad, every time nga makasala sila, magdala sila sang sheep, magdala sila sang cattle, magdala sila sang goat, sang baka, mga animals nga ilang nga sunugon. Tama? Sunugon nila na. Amo nang ilang nga halad. Pag mag-asu-asu na siya, amo nang ilang nga offering. Pero si God the Father, natak-an na siya sa halad sinunog. That's why si Jesus, ipadala niya sa kalibutan. Because He gusto sang Father, isa ka halad nga putli. Wala sing kunot, buling, liman siya. That's why si Jesus, ang gihalad niya mismo iya nga kaugalingon. Nagpakamatay siya sa cross sa Calvary. Nalipay ba si Jesus na nagpakamatay siya? Nagkadlaw ba siya? Kung nagpakamatay siya dali? Wala. Ano ba siya? No? Ay nako sa buong. No, pero din ang yawa. Nagawa ba siya si Jesus? Ginooman siya. Alam mo ni Jesus, sa ganun isa man ni Lord, kung posible pa lang Lord, kung anin kung pas ang kasakitan sa akon, bi? Sakit ba may surrender? Sakit. Sakit ba? Sakit ba magsulod sa kabuton sa Ginoo? Sakit lang, sakit gid. Sakit ba? Sakit ba may sa sakripisyo? Sakit. Ha? Sakit ba ka may ginapangayo si Lord tapos hindi mo gitihatag pero ginapangayo gid sa Ginoo? Sakit. Sakit bang paghatag o hindi? Ang tuod daw nga paghatag or paghalad, amo nang sakit. Kung hindi na sakit, hindi pa nahalad. Remember to babae, naghatag siya? Ang isa, damo-damo iya ginhatag. Iya, dalawa, ka-coins. Kaya amo itong nabilin sa iya, amo itong kinabuhig niya. Itong mga thousands dito, wisik lang to sila nga panalangin. Dinalipay si Lord. Sa 2 coins. So gusto ka rin ni Lord, ihatag ka ng very kabilihon sa aton. Ano ba nabilihon sa aton? Panahon? Butang? Tao? Ihatag niya. Tungod kaya mo ng sakripisyo nga gusto sa Ginoo. Living sacrifice. You don't want sacrifices and offerings, but you have prepared a body for me. Next, verse 6. Ano na lang? Isa ha. I-shift tapos isa ha sila. You are not pleased? Then I said, here I am. God, it is written about me in the book of the law. I have come to do what you want. Sige, basahin natin. Diri nga side. Diri mag-start. I have. O, sige, 1, 2, 3, go! I have come to do what you want. Naglakat si Jesus para himuon kung ano ang gusto sang Father. Giluwas ta ni Lord para himuon naton kung ano ang gusto sa Father. Actually, kita mga business partner kita ni Lord. Ano ang business ni Lord sa kalibutan? Makalag. So, ito yung mga negosyante. Di ba sa mga negosyante, anong premier na isip? Ginansya. Tama, mali. May alam na negosyante nga nag-isip na lugi. May alam negosyante nga nag-isip sina? May alam wala. Pag-abri mo sa imong store, ang una-una mo ba lugi? Ano ginaisip mo? Ginansya gid. Tama? So si Lord gali, sigurista siya. Gusto niya man nga ginansya siya sa atong nga kinabuhi. We are business partners of the Lord. Naman bali mo katapat, business partner, galing ka ni Lord. Business partner, kagaling ni Lord. So ano galang business sa Ginoo? Kala? Habang sa Word of God, the harvests are great. But the laborers are Few. few. Nga few. Gamay lang. Nga gamay lang. No? Gamay na, response ka. Damo ang na in love. In love sa kalibutan. In love sa barkada. In love sa career. In love sa negosyo. Tama? Tama ba? Tama. No? Wala ko nagkapaigwa. Kasi, grabe ba? Naigogit ko ba? Diba? May mga kanya-kanya na kailaban sa kalibutan. At sometimes, ang ako nga always na ginahambal na, ay, si Lord, makaintindi mo na.
Si Lord makaintindi ba? Amen. Si Lord malurion ba? Amen. Pero si Lord, pag maabot ang hukom, hindi na siya maluluyon. Subong grabe ang grasya! Magpakasalata, grabe! Sige, tupihang! Wala problema. Pero hindi natin magpaaboton nga maabot ang hukom. Nga ara kita sa pagpakasalata. That's why, ang grasya sa Ginoo samtang buhit pataara. May nakabalo ba diri sa isa? Kung sa riya kamatayon? Wala. Wala, no. Dili ba nga ikaw mapatay ka alas 12 sang gabi? Wala man. Even kay ka na naghingalo? Di ba? Matingala ka na naghingalo, buhit pa. Pero ka na grabe ka. Pag sick, no wala pa kapatay. Tama? Kaya man, ang kamatayon ara sa kamot sa Ginoo. Kung makabatay kita sa pulong sa Ginoo, if you hear the word of God, do not harden your heart. Because today is the day of salvation, di kahapon, hindi was subong. Karon ang adlaw sa kaluwasan. So, kung gusto naton nga ma-reconcile naton nga heart back to the Father. Kung feeling naton nga Lord, nagapangalagad mo ko sa'yo, pero ito layo ko haw. Nagasimba mo ko permi Lord, pero ito wala ang mga presensya. Ano kaya ang mga butang na ginapasurrender ni Lord sa atin? Ano kaya ang mga butang na ginapabago ni Lord sa atin? Basta may ara? May mga butang siguro nga ginaistorya si Lord sa atin, pero pilit natin nga ginabaliwan. Diba sa Word of God, today is the day of salvation. If you hear the Word of God, do not harden your heart. Repent, for the kingdom of God is near. Nga ginabalik-balik ni Lord. No? Kaya nga man, ang tao, dali makabalipat. Balimtano ng tao. Diba? Natawa ka ron, maghadal ang mga young teens. Ano na-learn mo? Ay, nalipat ko. Diba? Pagkuplano ng ano, pero nalipat na. No? Tama, mamati ka mo, mag-take down ka mo dala, kaya ka pamangkutungid ka mo. Verse 8. Christ first said, you don't want sacrifices and offerings. You are not pleased with animals killed and burned or with sacrifices to take away sin. These are all sacrifices that the law commands. Ito sa Old Testament. Then he said, here I am. God, I have come to do what you want. So God ends the first system of sacrifices and starts his new way. Verse 10. Jesus Christ did the things God wanted him to do. And because of that, we are made holy through the sacrifice of Christ's body. Christ made that sacrifice one time, enough for all time. That's why, namali na nagapakalansang pa sa cross. Di ba may ara? Kung mga Biblia Santo, no, may nagapakalansang, may mga nagapalansang pa sa cross. Actually, kaisa lang si Jesus sa patay. Kaisa lang siya ilansang. And after that, wala na. Hambali mo katapad, giluwas ka na sa Ginoo. Iwas ka na sa Ginoo. Hambali mo katapad, gipasaylo ka na sa Ginoo. Ipasaylo ka na sa Ginoo. God already forgiven you sa PPT. Next slide. No, gipasaylo ka na ni Lord. That's why the Word of God says, there is no condemnation. No, wala ka diri para kondinaron or i-condemn ta sa itong nga sala. Pero ara ta diri subong para i-remind ta that God loved the sinners, but He hate sin. Nahigugma siya sa mga tao na makasasala, pero maluluyon siya sa mga tao na makasala, pero ginakaligot-gutan niya ang sala. Sala nga hindi makapasaylo. Puno sa kaugot, puno sa kadumot. Arang kabala ka, sala na hindi? Wala. Ba sa Word of God? Do not worry. No? Arang nagkakabala ka kasabwa, sala na hindi? Ba sa Word of God, ang subong ang kabala ka, enough na na. Ang was-was naman. Pero kita, pizza 1 pa lang, ang imo ating bayad, pizza 30, ang imo nga isip, gawin na lang ako ngayon bayad sa pizza 30. Tama? Hindi ka na makatulog, hindi makakain, kay sige, kagit ka hula-huna.
Sa imo nga paghuna-huna, sa imo nga pagkabalaka, may nasulbad ba nga problema? May nasulbad? Wala. Di ka ba katulog? Kada mo kabalatian. Bisa ang imo nga sakit isa lang, nagdamoy mo sakit. Nagdubli. That's why ihatag na kay Lord. I-surrender na kay Lord. Kay si Lord maluluyon. Nagatuo ba ka mo nga si Lord maluluyon? Amen. Nagatuo ba ka mo nga si Lord puno sa grasya? Amen. Kaya nagatuo man ta, i-surrender na kay Lord. Lord, ang problema ko, Lord, isa ka milyon. Baka ba nga, hindi kaya sa Ginoo? Nagamayan ka mo sa Ginoo nga ginalagaran naton? Nagamayan ta sa Ginoo nga ginalagaran naton? Nagamayan ta, nadakuan ta. Pila kong utang subong? Thousands na ba na? Hundreds na ba na? Millions na ba na? Ang Ginoo, tag-iya sa ruby, tag-iya sa gold, tag-iya sa diamond, tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa tanan. At so, wala dapat sa kailangan nga kabalakan. Tama? Pwede ba natin pagpunta sa tunggaw na una? Ay, sige, din ako ba sa kong utang? Pero gusto sa Ginoo nga, hindi mga problema. Hindi pag-ibutang sa mga kasing-kasing, nga karga-kargahon mo na. I-allow si Lord nga mamuhat, mag-move. Haba sa Word of God, give all your cares to me. Give all your worries to me because I care for you. 1 Peter 5:7. Ano ba lang mga butang nga ginakabalakan mo karon? Ano ba lang mga butang nga bugakan mo subong? Nabugatan ka ba sa tuition sa imong anak? Nabugatan ka ba sa imong mga kautangan? No, nabugatan ka ba sa imong negosyo? Sa imong trabaho? Nabugatan ka ba sa ministry? Di makahamba ka gid nga, Lord, ako may problema man ko, problema ako yung pagid ni. Basta Word of God, ihatag na kayo. Nabugatan ka ba subong kay wala ka kwarta? Ouch. Mali Lord, ihatag na kayo. Sang time daw nga wala kang kwarta, dira daw magpasigarbo ang Ginoo. Dira daw magpaano si Lord ba? Dira siya magpakitang gilas. Sang time sa kana, wala na sang wine, sa kasal. No, wala na sang wine during sa kasal, ang water na imo nga turn into wine. Sa time da nga wala na ta, dira magmilagro ang Ginoo. No, bali imo katapad nga nagakabalaka, puno sa problema tanawa sa mata. Tanawa sa mata, mata sa mata. No? Tanawa sa mata. Ari seryoso ni. No, makita ko gid sa mga mata ba nga. Grabe gid no. Puno ko sa kabalaka ba. No, bali tanawa bali siya. Saligi ang aton nga buhi nga Dios. Saligi ang aton buhi nga Dios. God's covenant is anchored in Jesus Christ. Next. Sige, next. The new covenant brings forgiveness and new life. Sige, next. Luke 22 verse 20. After supper, he took another cup of wine and said, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you." That's why, kung makikovenant ka Lord, especially kanang Holy Communion, next lang slide, kanang Holy Communion, actually pakiksaada sa Ginoo. Hindi lang siya inom-inom lang na, ay, ari, namin pag-inom sang juice, namin pagkaon sang tinapay. Hindi na siya amo lang. That is symbolical. Ano na simbolo ng pag-ako nga pagkaon at pag-inom? We are partakers sa suffering man ni Jesus. Kung si Jesus, nahimo siyang victorious. No? Mahimo tang partaker sa iyang glory. Pero nahimo man tang partaker sa iyang suffering. Sino dali wala sang suffering, taas ka mo? So, ako nga gina-assume nga talaga may suffering. Ano ba? Amen. Talaga ba gina-suffer? Amen. Every day.
May mga sufferings ta. Pero ano ang covenant ni Lord every time nga mag-Holy Communion ta? Nagitapos na ni Lord sa cross ng Kalbaryo. Pinaagi sa iyang nga dugo, kag pinaagi sa iyang nga unod, gitapos na sa Ginoo. So, the last sayings, one of the last sayings ba niya, it is Finished. tapos na. Hambalin mo katapad, tapos na. Tapos na. Tanawa sa mata, kaya nagatulala. No, tanawa sa mata. No? Na. No? Ano ang tapos na? Tapos na ang kalibutan, end of the world, ano tapos na? Ang imo nga problema, tapos na na atubangan sa Ginoo. Amen. Because our God is bigger than our problem. Amen. Ang aton nga kabalaka, tapos na na atubangan sa Ginoo. But sa Word of God, it is finished. It is written on our hearts, not on tablet stones. Next. Aton nga, nagahuna-huna man, nagapamalandong man. Tapos na bagid. Sige, next. God's covenant brings relationship, not religion. That's why wala kita diri para i-promote ang ating religion. Ako, taga-Zion, git ko. Yeah. Sino na gina-promote? Ang ating relationship kay Jesus. Kaya ang relihiyon, hindi makaluwas. Anong makaluwas sa aton? Jesus. Relasyon. Si Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. Lamaring hambal niya. Jeremiah 31 verse 33. 1, 2, 3, go! But this is the new covenant I will make with the people of Israel After those days, says the Lord, I will put my instruction deep within them, and I will write them on their hearts. That's why, si Holy Spirit, padayon siya nga nag-convict sa aton nga kasing-kasing. Padayon siya nag-istorya. Sino rin naluya? Be honest. Amen. Amen. Diba? Mas ka naluya ta, may arga nga magkamal nga. Hindi lang kamo naluya. Ako lang, word, Lord, double-edged sword. Kung naluya ka mo, may mga panahon nga maluya man ko. But may aras ang Holy Spirit nga maghambal nga, padayon. May aras ang Holy Spirit nga maghambal nga, sige lang. Sa panahon daw nga ara ka sa confusion. Sa panahon daw nga hindi mo balaan kung hindi ka mag-agi. Always remember that God will make a way when there seems to be no way. Kung napagawas niya ang mga Israelites halin sa Ehipto nga pinaagi sa dagat, then God will make a way when there seems to be no way. Kung ano kabugat sa imong mga problema karon, amo man nakabugat ang nagapaabot sa imong mga panalangin. Grabe, no? So say amen. Gusto ka sa bugat nga problema? Amen. Amen. Say amen kung gusto ka sa bugat nga panalangin. Oh, grabe, kusog-kusogin. Pero kung bugat nga problema, hindi lang. Okay lang po. Wala sang breakthrough kung wala sang breaking. Wala sang testimony kung wala sang testing. Tama? Wala sang victory kung wala sang silent battles. Wala sang message kung wala nahimo nga messy ang imong kinabuhi. Kung karon ang imong kinabuhi na kamba ka nga, Lord, disappointed gid ko sa akong nga kinabuhi, Lord. Then one day your life will become a message. One day you can encourage. Amen. Next. God's covenant transforms us from inside out. Sige, next. Padayon. The covenant of men. Ano yung covenant sa tao? Sa tao, taas ka mo. Limited. Our covenant is limited and fragile. Ang tao marupok, madaling makalimot. Diba? That's why be careful. Tapos ito ng mga testimony. Amen. No? Kaya sabi niyo, gusto ka mag-testimony, Lord. Tapos sugay-dugay, ginsulayan ta. Yes. Hallelujah! Ay nga man, ang yawa, nagkapanilag lang na. He is like a roaring lion nga nag-devour. Nagahulat lang siya. Pero anong gusto ni Roy? Na mahimot ang matinudan. Mabot pa na sa punto nga ma-fail ta. Actually, si Lord, gracious man siya. Amen.
Ang gusto lang ni Lord, repent. Nulak, balik sa imong mga pagigsaad sa akin. Makapila na mag-covenant na kay Lord nga, Lord, padayon din ko, Lord. Lord, mag-serve din ko, Lord. Lord, imantala tagid ko, Lord. Lord, magbarog na gid ko, Lord. Lord, embrace ko na gid, Lord. Covenant. Kaga mo na ginapaabot ni Lord. Pero kabalo si Lord nga ang tao, pakyas. That's why, bali Lord, your sins will be forgiven. Yesterday, kahapon, karon kag all of your sins will be forgiven. Kaya balaan sa Ginoo nga makasasalatan. Next! Man's covenant is based on human ability. Ay Lord, kaya ko na mag-serve Lord. Mag-covenant ka sa imo Lord. Lord, kaya ko magluto Lord, amo ni covenant ko sa human ability lang ba? Pero may mga ability galita nga si Lord mismo nakakita. That's why ginatawag ka sa Ginoo. Kung makagaling nga, ay pastor! Ay, hindi na ako pastor. Declaration na. Sila ang mga ginagamit ni Lord para maabot kasi mga calling. Ang Holy Spirit, may ala siya sa nagklase-klase ng programa sa Matagisa. Habalin mong katapad, may programa si Holy Spirit sa iyo. May programa sa Holy Spirit sa inyo. That's why hamba sa Word of God, do not fix your eyes on people, but fix your eyes on Jesus. Even sa mga co-believer, tanawin mo katapad ka ron. Sino mag-fix sa mga mata sa iya? Kaya man ang tao, pakyas kina. Di ta dali masakitan. Sa kilala natin, hindi natin kilala. Kilala. Family. Labing expectation, wala mo na-meet. Mapakyas man ang tao, pero hindi mapakyas ang Ginoo. Pero gusto ni Lord karon nga maintindihan naton nga may mga ability nga ginahatag si Lord sa ato. Kung feeling naton nga Lord, hindi ko na gid kaya magpadayon, kaya mo. Habalin mo kalatapat, kaya mo magpadayon. Kaya mo magpadayon. Habalin mo katapat, magpadayon ta. Magpadayon. Next, upon ang grasya sang Ginoo. Because it's all by the grace of God nga nakapadayon ta. Promises depend on human strength, discipline, and integrity. No, ang promisa sa tao, nagadepende sa iya nga integridad, kusog, kag disiplina. Ako, masaad ko sila kay amuning kaya ko. Pero actually, no, sa kay Lord, extra mile. Pag mag-say yes ka kay Lord, actually, napangayil naman ni Lord sa atin, di mo nga lang nga yes. Yes, Lord. Yes. Di ba? Kung mag-propose ang lalaki, ano yung payo sa lalaki sa babae? Yes. Damo pa nga words? No. Mabay siya nga, maglagay ba? Ano yung babae nga sa damo-damo gid nga alitan niya? Ano? Ano yung payo niya lang? Isa lang ka word! Ang matamis mo? Nag-practice na si Louie. Nag-practice na si Luella. No? Nag-practice na si Luella. Diba? Ang matamis mo. Yes! Diba? Even sa kaminyoon. No? Maghamay ang pari. Diba? Maghamay ang pastor ang father. Higugmaon mo ba siya? Will you love him or her in richer, in poorer? Yes, I do. I do. Tama? In health or in sicknesses? I do. I do. No? Ano pa? Ano pa? In till death do us part? I do. Pag-abot sa balay, may bugas. Layas! I do. I do. No? Why kwarta? Layas dere! May ultimatum na lang ka ha? Till death do us part, nag-depart. Diba? Ano? Till death do us part? Nag-depart. Pag magsakit-sakit na gani, diba? May arasan na disgrasya, nalumpo siya, ibis nga unungan siya sa iyang bana, gibiyaan siya sa iyang bana. So, din pag-igsaad. Wala.
Pero may anak ko sang na-learn. May anak ko na-amaze ko. Meron sa isa ka artista, Hollywood artist. Ang iyang asawa nasunog. Grabe ka, gwapa sa iyang asawa. Pero nasunog. Pagkasunog sa iyang asawa, hindi mo lagi siya maklaro. Na-deform ang iyang itsura. So mahambal mo gid siya nga, naglaong ay gid siya. Pero ano nga ba sang aktor? Wala ko gipakaslan ang iyang beauty. Ang gipakaslan ko ang iyang kalag. Sabi no? Wow! Ang gipakaslan ko ang iyang soul. Pero kita, kung maayo gani ang tao, maayo man ta. Pero pag hindi na maayo ang tao, ay, kung kita tao, nagapanimalos kita, di ba? Ang tao manimalos, hindi. Kinayas ang tao nga manimalos. Tama? Kagisakit mo ko, ang imo 5 times lang, ang akon 10 times. Diba? Sobra-sobra pa. Pero sa kay Lord, I hope and I pray. Kanang, like sa isa ka wedding. No? Pag maghambal ganito sang, yes. Dawat-dawat, gid na. Tama? Damo ko sa may isuya nga mga kanang mga nakasalba. No, damo sa mga naghambal ang si ano. Bako sa ila. Pakaslan niyo na. Tama? Di mo na pwede ibalik sa ila nga ginikanan. Pwede ba ibalik? Pwede ba ibalik sa ginikanan niya? Hindi. Nga ay ari galing yung mga bata. Ginatulong ko na. Hindi gid basta-bastang batasan gali. Diba? Hindi lang yung pagod ako. Nabasol pa. Wala, No? iba. Kaya mabilis si Maggie ngayon kanan, pero tigit ka buwak sa inyo nga bata. Grabe. That's why maguna-huna kagid many times. No? Ako man ang kabilan kay Lord. Maguna-huna ta ka ng pakigsaad naton kay Lord, kaya naton tumanon. Kung mag-promise daw ka kay Lord, kinang promise nga kaya mo tumanon. Kaya si Lord, hindi siya sang tao nga di kahalon. Kaya hindi siya tao, sorry sa word ha, pwede natin magago. Ginoo siya. Nasayod siya sa itong mga saan. No? Kung gitawag ka ni Lord, nakalimtan mo ang imong tawag, then karon, God is calling you back. Balik na. Amen? Amen. Amen. Next. Man's covenant is conditional. May condition. Kung ari gani siya gwapa, ali pakastan ko gid. Kung ari gani siya may kwarta, pakastan ko gid. Kung ari gani biyan sa salakyan, balay, lupa, no? May negosyo na ara, pwede ko na napakaslan. No? Pero pag wala pa gani na sa mga lagi subong, pag mabuntis na napakaslan ko na. Pero pag hindi pa, ginanganay. Diba? Damos mo nag-live-in. Tama? Anong mind sa lalaki? Ay, wala pang nagbusong, pre. Tama? Suraton pag-alisang. Bidin siya. Kaya mali lang, wala sang commitment. Kaya kung wala daw commitment, dali lang daw ang Bulag. pagdalig ko. No, pero hambal sa Word of God, especially mga boys. No? Mga boys. No? Dapat man ng mga boys din ang mga young people. No? Kung mag-commit ka sa isa ka babae, lutan na. Titoy ha? Titoy? Titoy! No? Be seryoso. No? Tama? No? 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 Under ka sa grace, tuloy. No? Pero I hope and I pray, kanipod mga parents, no? I-share ko ni para maintindihan natin. Ang struggle sa parents, actually, pag hindi na ma-breakthrough, ginapasa na sa mga anak. Pag sino mag-struggle sila? Mayang people, kung nag-struggle man ang atong nga parents, tungkol kay wala sa nakabalo sa truth, bulag sila sa kamatuoran, pero karon nga aral na sa truth. Ay, Lord, tabang. No? I hope and I pray nga may tasang bulig kay Lord, nga Lord, buligi ko Lord. Nga anahimong struggle sa akong nga parents,
hindi na maging struggle sa ako ng mga kabataan. Nga mag-stop na. Nga mag-stop na sa ato. No, ang tunglo ba, makat na. Ang curse, makat na. Ang covenant sa ang tao, conditional. Pero gusto ni Lord nga makigsaad ta sa iya. Nga matulod-ano. Makasala man kita. Diba? Tapos may mga tao magsaad sa aton, o sige pre, pahulabon ta ka lagi next week. Sure na, promise. Pero pag abot na sa next week, pre, di na itong hulabon ko, pre, ay wala na pre! Wala na pre, may nagulang-ulain. Pero pag si Lord magsaad, I will never leave you, nor forsake you. Sino mo, singlon? Lord, di ba hambal mo? Di ba hambal mo, Lord? Di ba hambal mo, Lord? Hindi mo kabiyaan. Si Lord ang singla. That's why ang pagsalig natin wala sa tao. Ara sa next. Yung next lang, please. Man's covenant often fails. Next. No? Ang covenant daw sa tao, yes. Human weakness leads to broken promises. Sino din mga weak? But in our weaknesses, God is our strength. That's why kung mag-covenant na kay Lord, Lord, kung ako lang, Lord, hindi ko gini kaya ang covenant. Pero Lord, buligi ko, Lord. Lord, buligi ko. Because in my weaknesses, Lord, you are my strength. Si Lord ang aton nga kusog kag kalikon. No, bali mo katapat, si Lord ang aton nga kusog. Si Lord ang aton nga kusog. Next. This reveals our need for God's perfect covenant. Sipa tayo. Next ta. So the comparison of the two covenants. So karon ipakita dali ano ang kinaibahan. Covenant sa tao, covenant sa Ginoo. Next slide. God's covenant brings life. Man's covenant brings obligation. Sometime nga ang babae gipakaslan ang lalaki, may ara na siya pakigsaad nga mag-submit siya sa bana. Sometime nga gipakaslan sang bana ang asawa, may ara siya sang covenant nga mahimo siyang provider. I-love niyang iyang wife. Amen. No, saan to siya? Tubangan sa Ginoo, tubangan sa tao. Saan? Pero ang covenant sa Ginoo, nagadala sang kinabuhi. Kinabuhi nga wala sing katapusan. Nga ginabalik-balik din kinabuhi nga wala sing katapusan, tanan ta mapatay. Pwede karon, pwede buwas, pwede sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Ano pinay-pray kung patay ta? Wala ito may nagdadala. Nakuha niyo ko? No? Kung may mga tao, makakaroon nga, Lord, hindi ko gid siya kaya tulupon, Lord. Lord, hindi ko gid siya kaya nga pasayloan, Lord. Remember, maabot ang kamatayan sa kinabuhi. May basta may tao nga nakapasakit sa imo nga sa subong, ginabutan mo lang sa imo una. Ginabutan mo lang sa imo kasing-kasing. Kaya di mo gid siya kaya pasayloan. Pasayloan niya. Kaya mo nang giaman sa Ginoo, kinabuhi nga wala sing katapusan. God's covenant and man's covenant. So God's covenant, God gives life, mercy, and grace. Anong ginatag niya? Kinabuhi, kaluoy, grasya. Anong covenant ng tao? Man can only offer commitment and effort. That's why nag-commit ta kay Lord, nag-effort ta kay Lord. Na paano ba niya isa ka bana komitado sa iyang asawa? Provide, tama? Nag-love, no? Nag-effort, no? Nagkapangligaw gyapon. Diba? Tama ba mga bana? Kung mangligaw, grabe, talong pakitang gilas. Ah, susungkitin ko ang between. Di ba yung kanta sina? Ano nga rin ang kanta na? Di na ba rin ang kanta? Diba? Susungkitin ko ang between. Para maging? Para makahiling. Para ikaw ay maging akin. Grabe, no? Diba? Susungkitin ko ang between. Para makahiling, para maging akin. Ah, grabe ka nga, Lord. Pero kung tayo magaling nga sila na,
May aragid sa bituon. Sumbagan. Kita ang star? Hindi lang isa ka star. 2 stars. May moon pa. Tama? May star pa gid. Boom! Sabi no? Tama? Mga lalaki. No? Inyo nagipangayo. Tama ba? Tama ba? Sino bang nagapili sa pangasawon? Ang babae o ang lalaki? Lalaki. So kay inyo nang agin pangayo, nung kamo ang nag-effort, sila nga, tanan hatag ko gid sa imo. Tanan ipakaon, samtang nagapangaluyag pa. Tama? Tama ba? Samtanan nga mga paborito nga mga pagkaon ni hatag, ginalutuan, ginaserbisyuhan. Pero time nga may bata na. Why na serbisyo? Wala pa kape. Why na? Kanya-kanya na ba? Mga lalaki, na mo ning ginapahinomdom sang Ginoo. No? Nga dapat daw, ang inyo daw nga pagpangaluyag, hangtod sa hangtod. Wow! Di ba kaya ba yung that to a smart man? May ano ba din mga papa nga pangaluyag? No? No? Why na kita? Hindi na uso? No? Why na sali sa budget? Sayang. No? No? Sayang? No? Pero may natin na ko nga nag-date-date. Ay, No? Pag walang mga anak, nag-date-date sila nga sila lang. Nagilangan sa Jollibee. Grabe, no? Grabe mga swang nila doon kami gito ba? Ha? Di ba? Pero, no? Boys, no? So dapat ang pangligaw gali, hindi lang sa una. Save sa Jollibee. si God the Father, ang iyang pangligaw sa aton, hangtod sa hangtod. Ito nag-uota, huwag mo nag-uota ang iyang pagpangaluyag. Padayon ang iyang pagpangaluyag, nga hangtod sa hangtod, makaupod na ta. Ha? So, lagi ka sa lalaki, no, ang dako nga rule. No? So, kung nabatian mo ang tingog sa Ginoong, ang pagpangaluyag gali hangtod sa hangtod, may ka sa higayon karon nga pwede ka maghatag sang bulak. Basi ang bulak yung ihatag Basi ato, oh. Arang Christmas? No? Arang tunukon? Grabe. No? Or basta ano nang may tunog bagid nga yung form yan? Wala ay. Cactus? No? Matunog nga paghigog maanay. No? Commitment and effort. Pero si Lord, kinabuhi, grasya, kaluoy. Next. God keeps His covenant even when man fails. No? Even mapakyas po ta. Ang saad sa Ginoo nagapadayon. Padayon. Israel broke the covenant many times, yet God remained faithful. Kung aton nga tubayon or aton nga susihon, aton nga kanang subayon ang pulong sa Ginoo, ang pulong ni Lord from Genesis to Revelation. Ang Israelites, ang saad sa Ginoo, sukad pa sa sukad. Pero ang Israelites, grabe ang ilang pagpakasala. Kung masama ang word ni Lord, gin-rescue sila, pakasala naman. Rescue, pakasala naman. Ara na si Jesus, pakasala naman. Rescue naman, pakasala naman. Aghantod karon. Hantod karon. Even sa aton. Even man fails, God remains. Si Lord faithful. Faithful si Lord. Ano, pray ka na magkaroon ka sang holy shame. Ano holy shame? Kala mo, huya na kay Lord ba nga Lord? Kahuya na gid ko. Nakapay ba ka mo sina? Kala mo, huya ka mo nga Lord. Doon ka huruya na gid ko Lord ba? Balik-balik na lagi ko Lord nga pa. Saylo, sala naman. Saylo, sala naman. No? Pag gusto ni Lord ka nang mahuya ta ba? No? Umabot sa punto nga Lord, nahuya na ko sa ginahimo ko nga sala. Nahuya na ko Lord sa pabalik-balik ko nga sala. Kung hindi natin na ma-recognize, ang kana, ibig sabihin, wala galing natin totally na utang si Lord sa ating nga kasing-kasing. That's why gusto sa Ginoo nga magkaroon kita sang kanang holy shame.
No, holy shit. Muya ta ba? No? Muya ta nga Lord, balik-balik na lang gito. Oras. O mga anak, mahuya ba ta sa itong nga parents, balik-balik na nga nagasabat-sabat? Mga anak, mahuya ba ta sa itong ginikanan, nga balik-balik na nagasabat? Opo. Ay, sis! Ay. Na-record? Nago po? Na-record? Wala. Naka-record. Niyara sa video. No? Padala sa abroad. Muya ta. Bilang isa ka anak, ginapakaon ta. Ginapistihan ta. Ginapaespila pa kita. Diba? Lahat ibibigay. Kung makasabata, wagas. Dugi, ang term pa sila dati kay, syempre, nag-agi magpudara. No? Ginpasulot mong imo nga, inahan sa imo nga sakang. Diba? That's why, kung may mga batasan, matanga nagasabat-sabat, no? Ipalansang na doon sa cross. Lord, ilansang ni Lord, eh. No? Itugyan natin sa Ginoo. Okay? Padayon ta. God's covenant restores what man's covenant can. So, ang covenant ni Lord, iya nga nagahatag siya sang kaayuhan, pag-ayo sa mga covenant sa tao nga hindi restore. So, healing, forgiveness, salvation, new heart, and new spirit. Na mali mo katapad, giayo ka na sa Ginoo. Ilayo ka na sa Ginoo. Gipasaylo ka na sa Ginoo. Pasaylo ka na sa Mali mo katapad, giluwas ka na sa Ginoo. Iluwas ka na sa Ginoo. Mali mo katapad, gihatagan ka ni Lord sa bag-o nga kasing-kasing, kag bag-o nga espiritu. New spirit. No? Amo nang gihatag ni Lord sa aton. Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Sino dili ang diga kasing-kasing? Oh, so kami lang, no? Gamay lang kita nag-amen, no? Amen. Tama? No? Sino dili mga stony heart? Amen. Mga stubborn heart. No? No? Kanang may ginahambal si Lord. Hindi, ako Lord. Sa sunod lang, Lord. No? May ginaano si Lord. Bahala ka dra, Lord. Pero hinundumi ha, tao siya. Tao ta. Ginoo siya. Kaya ni Lord ipabaguhon ng imong kasing-kasing. Kung willing ta. Pero pag ita willing, kaya nga man free will tanan igsuon. Ang kaluwasan isa ka choice. Ang pagbabago sa kasing-kasing isa ka choice. Nga mahambal ko ni. Kaya ko grabe pa ko kamaldita. No, grabe ko ka stubborn. Pag indit ko wala ka dra. No? No kaya tagid ka agi-agihan lang. No, agi-agihan talaga wala ka dra. Di tagid ka pagsapakon. No, agi-agihan talagid ka. Ay nga man stubborn gani. Pero pag si Lord na ang mag-deal. Pag willing ka mag-surrender, then si Lord willing man siya. He will give us a new heart, a new spirit. Nga heart. Kaya dali nag-aisal si Lord sa kasing-kasing. Gusto ni Lord na magdominar sa ating kasing-kasing. Nabali mo katapat, sino ba ang tinitibok ng iyong puso? Sino ba ang tinitibok na iyong puso? Huh? No? Si Jesus ba na? Si Lord ba na? Or basta nga tibok sila, problema. Kwarta. Hallelujah. No? Dug. Kwarta. Ano na lang kwarta ba, no? Nabigid. No? New heart. Gusto ni Lord nga siya ang magsentro, ang maghari. Why we need God's covenant today? To anchor our lives in something unshakable. Tungod kay ang saad ni Lord hindi matarog. Pag si Lord maghambal nga yes, nobody can say no. Pag maghambal si Lord nga yes, wala may maghambal sang no, wala makapugong. Diba? Ito na testimony si Nicole, bagyo. Nag-abot pero hindi mapugngan. Kaya may ara sang anak sang Ginoo nga may appointment. Diba? When God say yes, nobody can say no. Kung i-bless ka ni Lord, wala may makababang. Amen. Pero pag maghambal ka si no, si Lord sang no,
tanan nga butang, tanan nga pamaagi himuon sa Ginoo, ma-prove lang sa aton nga maligta. Kung mag-know si Lord, di na siya kay KJ si Lord. Or actually, God is not against us. He is always for us. Pag mag-know si Lord, that is intervention. Pag mag-know galing si Lord, ibig sabihin palangga ka sa Ginoo. Kina-preserve ka sa Ginoo. Di ko si Lord nga mapahamak ta. Totally. Human commitments fail, but God's word stands forever. Kapila na fail. Damo-damo gito. Many times. Pero ang covenant ni Lord, wala nagapakyas. Ang tawag sa Ginoo sa imo, nagapadayon. Siguro na-delay ang pag-respond. Pero ang tawag, ara gyapon. Amen? Diba? Tama? May mga, Lord, do, hindi lang sa Lord, kayo do, pigado pa, pigado. Kanang, Lord, tama ng kwarta ba? Kanang, stable na ba? Ara kayo mag-yes gitu sana. Dali ang pag-yes, pag okay ang tanan. Tama? Pero ang makita mo tanan scratch lang. No? Ang post mo makita ang disorder. Post mo makita ang mga pagsulay, testing, mag-yes ka ba? Mag-yes ka hindi. Diba? For example, ang saad ni Lord, grabe ka. Fruitful. O, tawa na lang. Fruitful. Diba? Grabe ka, fruitful. Pero dari, may arat na ako nga problema. May ako nga bagyo. May ako nga unos. Mag-say yes ka ba kay Lord? Mag-yes ka hindi? Mag-yes ka hindi? Dito, fruitfulness. Bro, mag-agi ka anay sa kalisdanan. Mag-yes ka hindi? Ang iban, hindi. Panahon ka lang. Di ba si Moses gani? Pwede na, mano ko to sa Egypt. Ako gate. Pero si Moses, no? Yes, gid siya. Nagambal sa iya ang Ginoo, si Pharaoh, patigahon ko yung kasing-kasing. Pero si Moses, gay mo niya ba ang gusto sa Ginoo? Miskan kabalo na siya, nga patigahon niya ang kasing-kasing ni Pharaoh. Just say yes. Ano lang kita gusto mo? Hindi mo lang kita yes. And I tell you, faithful si Lord. He is more than faithful sa aton nga inahan, sa aton nga amahan, sa aton nga mga magulang, sa aton nga mga anak. Faithful si Lord. To live in assurance and hope. Padayon, next. Next na. We are saved because of God's promise, not our perfection. So, i-save ta tungkol sa saad ni Lord. Hindi tungkol kay perfect na. Padayon, next. To reflect God's covenant in our relationship. Sige, padayon. So, gusto ni Lord, number 1, let's read it together. 1, 2, 3, go! Be fruitful, magmatinud-anon. Be truthful, I mean. Magmatinud-anon, be committed, mahimong pasalig, no? Kanang ano ka ba? Committed ka sa imong role, masaligan ka, no? Then be faithful because God was faithful first. Next. Application. So what should we do? Padayon. Next. Examine your heart. Sino examine mo kasing-kasing karon? No? Examine your heart. No? Examine daw. Sige daw. No? Tanaw daw. Lord, check yung mga kasing-kasing. Next slide please. Next ko. Strengthen your human covenants. No, sabi mo, Lord, ang pagkiksaad ko ba sa imo, Lord? Buhi pa ba sa kong kasing-kasing? Strengthen ang imong kapakigsaad. Sa bana man na, sa asawa man na, mga anak sa ginikanan. Next. Walk the grace of God's promises. No? Maglakat ka sa grasya, sa saad sa Ginoo. Kung makadawat man ta sa saad ni Lord, grasya na siya. It's by the grace of God. Grasya na siya sa Ginoo. Padayon, next. So, conclusion na ta. Conclusion.
Sige, basa. 1, 2, 3, go. The covenant of man may break, but the covenant of God is unbreakable. Ang covenant daw sang tao, Mab- yes. Pero ang covenant sa Ginoo, never ma. Unbreakable. Hindi ma-break ang saad sa Ginoo. May other slide ba? Last na ni? Na. No? So this is our conclusion. Ano last? Last na ni? May harap pa? Our hope, our salvation, and our future rest upon the eternal promises of God. Ang aton nga, ibalik ko please. Aton nga paglaom, ang aton nga kaluwasan, ang aton nga buwas damlag, arat daw siya sa saad sa Ginoo. Ang aton Diyos, siya ang aton nga buhit ng paglaom. Sa panahon nga daw mapatay na imo nga paglaom, lauming ang Ginoo naton buhit. Siguro ka lang nagapamati ka lang dira, pero one day kung sulayan ka sa Ginoo, mag-flashback ni sa imo nga Lord, salamat sa imo nga pakigsaad sa ako. Hindi man ko tapos, hindi man ko angayan, pero salamat. That's why gusto ni Lord gamitin sa heart nga magpinasalamat. Through Jesus Christ, we belong to a covenant that cannot be shaken. Hindi matapos. Wala may makamove. Lastly, basahon natin. 1, 2, 3, go! Reflect His faithfulness in your own. Stand on God's covenant and reflect His faithfulness in our own. So, barukan natin ang covenant sa Ginoo. Anong covenant ba ni Lord sa imo? Luwason ka na. Anong covenant ni Lord sa imo? Ayuhon ka na. Anong covenant ni Lord sa imo? Mahimo kang gawason. Anong covenant ni Lord sa imo? Mahimo kang manampuson. Anong covenant ni Lord sa imo? I-bless ka niya. You will stand on the covenant of the Lord. You will stand on the covenant of the Lord. Ngayon, pinay-pray nga, mabutang naton sa aton nga huna-huna, kagasing-kasing. Gipalangga ka sa Ginoo. Gihigog mo ka sa Ginoo. And that's why, karon na gusto ni Lord nga, magbalik loob ka sa iyo. Mga na lang, tugid mo na lagad, no. Fresh heart. Fresh. The fresh heart. So, gusto ni Lord ka ng fresh heart. Bilang parents, no? Ano ba ang covenant ni Lord sa inyo? Bilang isa ka estudyante, ano ba ang covenant ni Lord sa inyo? Bilang isa ka anak, ano ba ang covenant ni Lord sa inyo? Bilang isa ka negosyante, ano ba ang covenant ni Lord sa inyo? Kag ano ba ang atong naging covenant man kay Lord? Our God is faithful. So today, claim every covenant of the Lord in your life. Itaw, let's on our feet, manindog tayo sa all. As you close your eyes,